Pagkaraan ng ilang sandali, inabisuhan ng System Channel Zero si Eren ng mga pagbabago sa presyo. Ang average na presyo ng mga intermediate grade mana stones ay bumaba mula 11 ginto hanggang 10 ginto, at ang average na presyo ng elementary grade mana stones ay bumaba mula 5 gold hanggang 2 gold. Kalmadong humigop si Eren ng kanyang afternoon tea at pinagmamasdan ang mga kilos ng grupong mga ngalakal na may kalmadong-kalmado. Nagsimula nang bumaba ang kanilang mga presyo, casual niyang sabi. Ang nabuong kilos ni Eren ay malinaw na nagpahiwatig na hindi siya nag-aalala o nasasabik. Pinag-isipang mabuti ni Eren bago nagpas siyang magbenta ng mga mana stone sa presyong mas mababa kaysa sa presyo sa merkado, 1 gintong barya lamang. Inaasahan din niya na ang hakbang na ito ay magagalit sa ibang mga mangangalakal at mag-udyok sa kanila na sama-samang ibaba ang kanilang mga presyo, sa madaling salita. Pinaputok ni Eren ang panimulang baril para sa isang matinding kompetisyon. He calmly sipped his tea and chuckled, "Hehe, hindi ko problema yon, tutal kumikita pa naman ako sa perks ng VIP account ko." Sa halip na mag-alala tungkol sa mga mangangalakal, binuksan ni Eren ang kanyang bodega para tingnan ang mga available na item. Mayroon siyang 12 mababang grade mana crystal, 22 intermediate grade mana crystals, at isang level 1 na warehouse na may kapasidad na imbakan na 34 sa 1,000. Ang pisikal na kondisyon ng bodega ay nabanggit na may mga kahoy na pinto at isang basang basement, na may paalala na ang mga kalakal ay maaaring masira. Bulong ni Eren sa sarili, dapat simulan ko na ang pagbibigay pansin sa pag-upgrade ng mga storage facility ko. Pagkatapos, sinimulan niyang kalkulahin ang mga presyo ng mga kristal ng mana. Kasalukuyan siyang mayroong 1,002 gintong barya, at maaari niyang patuloy na babaan ang presyo ng mga intermediate grade mana crystal para makabenta ng higit pa. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag ibaba ang presyo ng mababang uri ng mana crystal ng higit pa sa 2 gintong barya upang maiwasan ang pagkalugi. Sa pagmumuni-muni, naisip ni Eren, kung tama ang aking mga kalkulasyon, kaya kung babaan ang presyo ng mga intermediate grade mana crystal ng 1 gintong barya. Mukhang makatwiran iyon. Kahit na ang biglaang pagbaba ng mga presyo ng mana crystal ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, si Eren ay nanatiling kalmado. Ito ay nasa kanyang kontrol. Higit pa rito, mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin, may naisip si Eren habang lumilipat sa trading channel 1. Sa inis na ekspresyon, hiniwa ni Eren ang isang inosenteng pastry sa mesa ng may determinadong tingin. Wait lang, Sokhyun. Maghihiganti talaga ako, kukunin ko ang lahat sayo, naisip ni Eren na may matinding galit kay Sokhyun. Kaagad pagkatapos, nilapitan ni Eren si Ginseng, ang librarian ng Sword Library. Malugod siyang tinanggap ni Ginseng. Naghahanap ka ba ng pambili ng mid-grade sword technique, sir? Mangyaring tingnan ang aming listahan. Kung mas mababa ka, mas mataas ang kalidad ng produkto. Nahanap mo na ba ang kasanayang gusto mo? Sinulyapan ni Eren ang listahan ng presyo, kahit na ang pinakamurang lihim na pamamaraan ay 50 gintong barya. Napabuntong hininga siya, nakaramdam ng pagkabigo sa mataas na presyo. Mahal, iba talaga ang mga partner na tindahan na na-certify ng trading center, karaniwang mas mahal ang kanilang mga produkto kaysa sa iba. Mabilis na binasa ni Eren ang listahan at napaisip, ngunit hindi ko kailangan ang mga pamamaraang ito, tinanong niya si Ginseng. Mayroon ka bang anumang mas mahal at makapangyarihan? Sabik na iminungkahi ni Ginseng, paano naman ang mga espesyal na pamamaraan ng Sword of 8,000 Techniques? Ito ang aming pangunahing antas ng mga espesyal na diskarte na kasalukuyan naming ibinebenta. Agad na nagpadala si Ginseng ng impormasyon kay Eren tungkol sa mga pangunahing antas ng espesyal na pamamaraan ng Sword of 8,000 Techniques, na kinabibilangan ng Breaking Fist, Spring Sword Technique, Great Mastery Technique, at Heavenly Light Fist. Sa kabila ng kalidad ng mga produkto na medyo kasiya siya, si Eren ay bumantong hininga at nananangis, mahal na parang demonyo. Ang Sword of 8,000 Techniques ay isang makapangyarihang sekta na may malaking impluwensya sa mundo ng Merem. Ang kanilang sukat ay mas malaki pa kaysa sa Troxon Sect. Ang mga espesyal na pamamaraan na kanilang ibinebenta ay mga bihirang martial arts secret na ipinasa lamang sa loob ng sekta.
Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tinanong ni Eren si Ginseng, "Can I check out a few things?" Masayang sagot ni Ginseng, "Syempre, ano ang gusto mong suriin?" Pagkatapos makipag-chat kay Ginseng, lumingon si Eren para magpadala ng mensahe kay Sokhyun. Nang makita ni Sokhyun ang mensahe, lumiwanag ang mukha niya sa sobrang tuwa. "Oh, hello there, kanina ko pa iniisip kung babalik ka ba ngayon, buong araw kitang hinihintay." Inabot niya kay Eren ang dalawang scroll, Cloud Steps and Dragon's Breath. "Narito ang mga bagay na hiniling mong ihanda ko kahapon." Nakangiting sagot ni Eren, "Wow, mas mabilis ka sa inaasahan ko." Sinubukan ni Sokyo na ipamuka sa kanya na maraming problema ang kanyang pinagdaanan, sinabing, "Kailangan kong pakilusan ang buong team para hanapin sila. Ang aming customer ay tulad ng isang Diyos, hindi ko kayang paghintayin ka ng matagal, may kailangan ka pa ba?" Pilyong tumawa si Eren bilang sagot, "Oh, oo nga pala." Ngunit mahirap siyang pakiusapan sa pamamagitan lamang ng mga intermediate level na diskarte, naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, tama. Agad namang ngumiti ng nakakaloko si Sokhyun, "Oh, oo nga pala, I'm here to help you with anything." Sinadya ni Eren ang pag-uusap patungo sa kanyang gustong direksyon, "Gusto ko siyang sorpresahin ng isang bagay na talagang kamangha-mangha." Saglit na natarante si Sokhyun, "What do you mean by something really amazing?" Saglit na nag-alinlangan si Eren bago tuluyang nagbukas, "Well, ako ay naglalayon para sa martial arts techniques ng natatangi sa kastilyo." Nagdalawang isip si Sokhyun bago sumagot. "Nako, medyo nakakalito." Pinisil agad siya ni Eren, "Aba, are you saying you're not capable of help me? I thought you, well." Natagpuan ni Sokhyun ang kanyang sarili sa isang mahirap na posisyon, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngunit sa palagay ko ang mga diskarte sa martial arts mula sa Mirim System 4 at 3 ay mukhang kahanga-hanga rin." Mukhang walang pakialam si Eren sa mungkahi ko, walang gana na pumayag si Sokhyun, "Sige, tutulungan kita," sabi niya sa sarili niya, hanggat hindi alam ng librarian, ayos lang. Ang mga mata ni Eren ay kumikinang na parang mga headlight, nakuha ng isda ang pain. Mabilis na nagtakda si Sokyo ng kondisyon, "Ngunit may panganib para sa akin dito, para masiguradong maayos ang lahat, kailangan kong magbayad ka ng maaga." Eren generously agreed, "Syempre, naiintindihan ko." Wala pang 3 segundo, nakatanggap ng notification ang account ni Sokhyun, na nagpapahiwatig na nakatanggap siya ng 200 coins mula kay Eren. Nag-message si Eren kay Sokhyun, na nagsasabing, "Ililipat ko ang natitira kapag nahanap mo na ang kailangan ko." Lumiwanag agad ang mga mata ni Sokhyun nang makita niya ang pera. "Wow, naglagay ka talaga ng 200 coins bilang collateral. I'll back to you in 5 days, sagot niya. Pagkatapos mag-log out sa transaction system, si Sokhyun ay maingat na tumingin sa likod ni Ginseng. He reassured himself silently, "Ako at ang librarian lang ang nandito sa library. Hanggat hindi ako na-detect, dapat maayos ang lahat." Ilang oras ang nakalipas. Maingat na nagtanong si Eren, "Paano kung ang mga espesyal na kasanayan ng sekta ay ibinebenta sa ibang lugar?" Tumawa si Ginseng at sumagot, "Haha, imposible iyon. Walang sino mang maglalakas loob na magnakaw ng mga lihim ng martial arts ng sekta ng Bangkiam." Mahigpit na pagtibayin ni Ginseng kay Eren, "I bet my honor on it, ang mga kahihinatnan para sa gayong pagkilos ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan." Kontentong ngumiti si Eren, mahusay, isang hakbang papalapit sa tagumpay, ang isyu ngayon ay kumita ng 1,000 barya para mabayaran ang Sokyo na iyon. Hindi naman masyadong nag-alala si Eren and within 3 seconds, relaxed again, "Nako, muntik ko nang makalimutan, may reward din pala sa attendance. 5 days should be enough." Medyo tinatamad ako, baka mamasyal ako. Pagkatapos, naglakad-lakad si Eren sa mga hardin ng estate. Nakahinga siya ng maluwag, nakaupo sa isang bench na nakatago sa isang liblib na sulok ng hardin. Binuksan ni Eren ang kanyang inventaryo upang suriin, napansin niya na ang dami ng kanyang mid-level na mana crystals ay makabuluhang nababawasan. Nag-isip siya kung dapat pa ba siyang bumili. Lumapit si Eren sa isang kristal na mangangalakal at nagtanong, "Gusto kong bumili ng malaking dami ng mid-level na mana stones,
Ibinebenta mo ba ang mga ito? Gayunpaman, masungit at dismissive ang tugon ng mga ngalakal. Syempre, ilan ang gusto mong bilhin? Ay teka, maligaw ka. Hindi ako nagbebenta sa iyo. Natigilan si Eren nang makitang sunod-sunod na lumalabas sa chat ang sandamakmak na mensaheng nakakainsulto. Oh Eren, I'm so glad to see you again. Hamak ka, tapos ka na, hindi ka na makakahanap ng Mana Stone sa Channel Zero. Bakit hindi ka bumalik sa panloloko ng mga tao? Sayang ang espasyo, tumalon sa basurahan, nabasa ang mga mensahe, naiwan si Eren na walang imak, napagtantong nataman na ang kanyang reputasyon, at hindi na siya makakabili ng mga Mana Stone mula sa Channel Zero. Medyo natulala si Eren, napagtanto na ang malakas na reaksyon ng mga ito ay maaaring seryosong makaapekto sa kanyang mga plano. Sa sandaling iyon, isang mahigpit na boses ang umalangaw sa kanyang atensyon. Ang alinman sa mga ito ay tila makatwiran sa iyo, tumingin si Eren sa pinanggalingan ng argumento at nagtaka kung ano ang nangyayari. Galit na sigaw ni Darren, umalis ka nga dito dali, nagkakasakit ka. Sa tapat niya ay nakatayo si Ezel, takot at kinakabahan. Nagulat si Eren, ano bang meron kay Ezel? Pagtayo pa lang niya ay nakita na niyang sinampal ni Darren si Ezel sa mukha. Gulat at naalarma, nagmamadaling tumakbo si Eren papunta sa kanila. Namula ang mukha ni Ezel dahil sa sampal ni Darren, at pinipigilan lang niya ang pagkadismaya habang nakatingin sa bani-bully sa kanya. Pinandilatan ni Darren si Ezel na parang walang ginawang masama, habang ang malamig na tingin sa mga mata ng dalaga ay ibang-iba sa kanyang mabait na kapatid na si Karen.